punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome po sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng dating mga kaibigan, kami po ay muli mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Bukas po ang ating landline at ang ating pong text line para po naman sa inyong mga reaksyon
Sa mga nais pong tumawag sa atin para magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang ating po naman text line ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami sa loob ng 1 oras na pagtatanghal ng palatuntunang Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Si Manny Pacquiao po, mga kaibigan, hiniling sa Commission on Elections na i-disqualify dahil po sa pagiging nuisance. Nuisance ang tawag doon kasi sabi po doon sa complaint, ito daw pong si Manny Pacquiao ay ano sabi? Absenero. Dahil sa pagiging absent niya sa lagi bilang bilang congressman. Alam niyo naman, naging congressman yan. Ang sabi nga dito sa petition, mga kaibigan, laban sa kanya, yan si Pacquiao, ano yan nuisance yan. Mga kaibigan, At yan si Pacquiao, mga kaibigan, hindi seryoso na kandidato. Naswak niyo yun. Alam po ninyo, yung si Pacquiao, kung tutuusin, talagang may basihan. Ito pong disqualification laban sa kanya. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi unang-una, si Pacquiao po, nasubukan na manungkulan sa pamahalaan. Yun ngang mga dinidisqualify na mga kandidato. Pinagtatawanan pa nga siraan niya ang ulo niyan. Sabi ko sa iyo, yung pera ni Pacquiao hindi sira ulo nun Si Pacquiao nuisance. Yung pera niya hindi Paano yun? Naloko na. Ibang basihan Sa pagiging nuisance, hindi naman yung talagang sinasabi nila na kaya daw nuisance siya, nagpapagulo lang yan sa eleksyon kasi wala yung kapabilidad na mangampanya sa buong Pilipinas. At saka meron pang ibang sinasabi sila, ano pa? Ginagawang katatawanan. Yan. Bakery of election. Ginagawa mong katatawanan yung eleksyon. Yun daw po, mga kaibigan, ang basihan ng nuisance. Sabi dito, ginagawang katatawanan ni Pacquiao ang eleksyon. Hindi lang yun, sa madalit sabi, yung mga nagsisipag-file ng Certificate of Candidacy na pinagtatawanan at idinideklara nilang nuisance. Kung tutuusin mo, lamang kay Pacquiao yun Dahil meron doon public school teacher, di ba? Matagal na yun, matagal na serbisyo publiko yun. Track record. May track record. Maayos na yun, hanap buhay yun. Si Pacquiao, trash record. Ginagawang laro. Pati posisyon. Ginagawang Mickey Mouse ang pagtakbo sa politika, no? Mickey Mouse. Mickey Mouse lang Yung popularity lang ang puhunan. Maloklok pa. At ito, mas matindi, kaya nga sabi namin sa inyo, mas lamang yung pong mga sinasabing o binabansagan na mga nuisance candidate, kumpara mo kay Pacquiao. Bakit ho? Si Pacquiao, di ba tarantado yan? Naging congressman, ano ginawa niya? Nako po, boxing. Gano'ng kalaking pera ang ng taong bayan? Pinansweldo riyan. Ang kinuha ni Pacquiao bukod sa sweldo yung mga pork barrel niya. Kumuha yan. Kung tutuusin po ninyo, dapat ito, mga kaibigan, kinakasuhan si Pacquiao. Alam nyo kung bakit? Yan nangako yan Na?
na ipagpapatayo niya ng ospital yung mga kababayan niya sa Jensan. Oo. Ay, nasan yung ospital? Drawing. May pork barrel ka na wala yung ospital. Ilang term nagsilbi ito? Namerwisyo ito Dalawa, sa no? bayan. Dalawang term. Isipin nyo, 6 years. yung gobyerno ang naglingkod kay Pacquiao. Oo. Hindi po si Pacquiao ang naglingkod sa gobyerno. Tama. Baliktad po eh. Ganyan na nangyayari ngayon eh. Kaya tama po yung ginawa nito, pero aasa ba kayo na ito madi-disqualify Oo. sa parehong grounds na ito nuisance candidate at ginagawa nitong katatawanan ang eleksyon natin? Naku po. Hindi po, kasi yung pera niya hindi nuisance yun eh. Ang daming pera niyan. Oo, saan tambak. Yung mga taong yun, kaya nuisance yun, wala maipakitang pera. Oo. Pero ang gusto lang no, makapaglingkod din sa bayan. Oo. Sa tingin ko nga, kahit yung mga, yung alam mong talaga may konti ng diferensya sa ulo. Oo. Ba't nagkaroon ng diferensya sa ulo yun? Oo. Paano? Kahihintay sa gobyerno. Na opportunity sa gobyerno. Kasi yung pag nag-file sila, tinanong sila ano ba gagawin ninyo sa pagka kayo nahalal? Oo. Abay, gagawin ko ganito. Yung bang mga maliliit na concern na hindi pinapansin ng ating pamahalaan, Oo. yun ang nagtutulak sa kanila para sila tumakbo eh. Ako, yun ang yun ang aking analysis. Hindi po ako political analyst na ika nga po katulad ng mga nagpapanggap dyan. Oo. Kasi ang kaibahan ho namin, ang analysis namin nakabase sa mga pangyayari. Oo. Sa nangyari na. Saka based sa common sense. Kasi 'di ba ang pinagbabasihan mo sa buhay mo, ginagawa mong leksyon yung nakaraan. Hindi ba? Lessons learned. Kaya 'yon ang gagamitin mo sa pagpapatuloy ng iyong buhay. Hindi ba? Sa pag-move on mo, magiging leksyon sa iyo, aral sa iyo yung mga nakaraan. Yun ang analysis. Pero para sabihin itong mga gagong nagpapanggap na political analyst, wala namang ganong profesyon. Sila lang nagbansag sa sarili nila, no? Sila lang ang naglagay sa katawan nila nung karatula na yon at saka nung titulo na yon, mga kaibigan. Ganito anya yan, kasi kaya malakas si ganon na kandidato, kasi ganito ganon. Hindi ho analyst yun. Ano? Manghuhula yun. Diyos mo, dami siya kaya. Fortune teller yun eh. Oo. Hindi ba? Magkaiba po ang manghuhula sa analyst. Yung isang Sino ba yung bungal? Si Kasiple. Kasi, Simple. yung isang analyst, yun na niyang bote ni Duterte, Boto ni Duterte. mapupunta kay Grace po. Paano mo nalaman yun? Di manghuhula yun. Namuhula. Hindi political analyst yun. Mamaya, patutunayan namin sa inyo kung ano yung tamang sasabihin o tinatawag na analyst. O kaya analysis sa mga issue. Yun, mamaya patutunayan natin yun. Pero eto, si Pacquiao, talagang disqualified na dapat ito. Wala ka naman nagawa. Kaya nga sabi namin, bakit hindi gawin ng COMELEC na ipatupad ang mga tuntunin sa mga nais na kumandidato sa gobyerno, di ba? Marami tayong binibigay na mungkahi na mapasama diyan kung talagang gusto natin mapatino ang pamamalakad sa pamahalaan. At masiguro natin kung sino yung mga kandidato na ang layunin talaga maglingkod sa taong bayan. Correct. Hindi yung gobyerno ang gusto nilang maglingkod sa kanila, kaya sila kumakandidato. Hindi ba? Ano yon? Di ba sabi natin dapat lahat yan padaanin muna sa seminar para mapag-aralan nila kung ano yung mga dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin bilang isang public official, at kung ano yung mga tuntunin na dapat nilang sundin. Hindi ka madidimanda pagka alam mo kung ano yung nilalaman ng ethical standard for public code of conduct and ethical standards for public officials and employees. O kung alam mo yan, madidimanda ka ba? Hindi. Hindi.
Kasi dyan, hindi ka, lahat ng pagkatao mo, kung paano ka dapat pumorma, hindi umasta. Pumorma. Pati yung kasama dyan Oo. Hindi ba? Oo. Paano ka dapat mamuhay? Paano ka dapat makitungo sa kapwa mo na pinaglilingkuran mo? Di ba dapat dumaan sila sa ganung seminar? Pagkatapos bigyan sila ng examination. Kung nakapasa ka ron at may certification ka nakapasa ka ron, yun dapat requirement sa COMELEC. Isa yun. Ano pa? Requirement dapat dyan, matiyak mo hindi sira ulo nung kandidato. Paano mo titiyakin yun? Abay, padaanin mo sa psychiatrist. Dapat may tawag dito. Paunlarin naman natin yung profesyon ng mga psychiatrist. Dapat may tawag dito, may clearance, Kasi yung marami dito sira ulo, takot pumunta dyan. Takot kumonsulta sa psychiatrist. Kaya nasasayang yung profesyon. Tama. Na yun, na ino-offer pa naman ng mga university. Hindi ba? May mga doctorate pa nga yan Doktor yun. Doctor Doctor of medicine yung mga psychiatrist. Kinakita mo na, mga kaibigan. Maraming babaksak Ayaw nila Takot sila. No? Ayan po Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas po ang alas 9. A-Try Media Pro Incorporated. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipatan. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. karunungan at edukasyon. Upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, palamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Sabi nga sa inyo, kabilang sa sinasabi nating mga requirements na dapat ipatupad ng COMELEC, yun yung sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pangalawa po, yung neuro psychiatric test examination, parehong examination yan. At pangatlo, kung akong masusunod, dapat meron silang lalagdaan lahat ng kandidato. Mag-e-execute sila ng sworn affidavit. Yun ang tama. Na sinumpa ang salaysay na kung ano ang kanilang mga programa. Puro daldalan nyo sa mikropono lang sinasabi yung programa Di ba? Isulat mo ang programa mo. Di ba? Talagang seryoso Pagkatapos, pag nakasulat ang programa mo, halimbawa, mga 3 proyekto hanggang 5 proyekto, i-require sila na isulat nila ron at sumpaan nila kung talagang totohanan ang layunin nilang maipatupad yun, na kapag hindi nila yun nasagawa, hindi nila naipatupad yun kung sakaling sila ay manalo, disqualified ni sila, perpetual disqualification,
at pwede na silang tanggalin kung sila man ay incumbent. Ha? O kaya dagdagan ng patawan ng parusang yung fine na ibabalik lahat ng ipinasweldo sa kanya. Oo. Lahat ng perang kinuha niya Naku, sa gobyerno ay kailangan niyang ibalik. Bakit? Hindi niya sinunod. Oo, Hindi niya tinupad ang kanyang ipinangako sa taong bayan. Ibig sabihin, niloko mo. Naku po. Ang taong bayan. Mga damo kayo! Nagliliyab na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mamaya-maya ho, meron tayong bisita rito, no ha? Kakapanayamin natin siya mamaya. Abangan po ninyo yan. Isa po siyang vendor dyan po sa Soler. Sa ano ba ito? Divisoria. Malapit po yan sa 168. Alam mo ba yung 168? Iniba na pala yan eh. Ano? 123. Sierra pa nakaupo eh. Oo, tama. Kaya 123 na yun. Oo. Panloloko yun eh. 123. Kilala nyo ba ito? Natatandaan nyo ba ito? Itong si Camarines Norte Governor Edgardo Talyado. Si Ibig Vargas. George Tregan ang dating niya. Hindi naman Big Vargas. I-sex symbol. Sa madalit sabi po, sa wakas, nasuspindi rin. Pero hindi sa pagboborles. Ano? At pakikipag-sex. Siya nasuspindi ng ombudsman. Ito ho'y dahil sa kanyang hindi pagpapatupad ng kautusan na ibalik sa trabaho yung kanyang tinanggal na empleyado noong 2013. Sa kabila na may utos ang Civil Service Commission. Eto, Civil Service Commission. Baka naman itong Civil Service Commission namimili lang ng kanilang sususpindihin. Si ERAP dapat matagal nang nasuspindi yan. Marami nang ganyang ginawa si ERAP, pinababalik sa kanya, hindi naman nila binabalik. Hindi nga. Yun nga kay Liberty Toledo na diniklara ng ombudsman na yun eh. Convicted na yun eh. Dismiss na yun eh. Meron pa ngang utos ang DILG, di ba? Na para ipatupad, i-execute yung decision ng ombudsman. Tama. Na pagpatanggal o pagsipa dyan kay Liberty Magnanakaw Toledo, yung babaeng hayop, mga kaibigan kakutsaba ni ERAP, sa pagnanakaw. Yun, pwede yun. Kasi convicted na yun eh. Oo. Convicted of nakaw. Ngayon, dapat yun, ginagawa ng civil service doon? Ang liwaliwanag po nung kasong yun. Bagay yun, di na civil service, Hindi, pero marami doon. Ito yata, magpapail ng mga kaso nila. Merong isa nanalo eh. Abuga. Ewan ko, kung dating head ng isang department dyan alam mo naman, baka nakipagbulahan kay ERAP. Di ba? Kaya wala na tayo nababalitaan. Ngayon, yun namang iba, ang balita ko, magpapile sila ng kaso sa civil service anytime next year or late this year. Para ika nga po, kasi isa sa mga ginawang kahayupan ni ERAP dyan, tsaka ni Isko, paghigantihan ang mga naipwesto ni Mayor Lim at naging empleyado ka sa panahon ni Mayor Lim. Nako. Para kay ERAP magnanakaw, kasalanan mo yun. Nako po. Halimbawa napasok ako, ang panahon na napasok ako sa gobyerno, ang nakaupo si Alfredo Lim, Mayor. Mayor tama. Yan. Di napasok ngayon ako. Naupo ngayon si ERAP, kalaban niya si Mayor Lim. Tama ba yun? Parusahan mo yung
yung empleyado dahil sa siya ay nagkaroon ng trabaho sa panahon ni Lim. Ilagay niyo muna sa batas yun. Sana pinasa ng council yun. Oo. Bago nila pinagtatapon yung mga empleyado na napasok sa panahon ni Mayor Lim. Ganyang kawalang yayan riding in tandem ni Erap tsaka ni Isko eh. Kaya ako, nagkasakit ako ng taka. Dito sa nabasa ko na si Isko raw, mga kaibigan, pambatong kandidato sa senador ni Miriam at saka ni Bongbong sa kanilang Senate slate kasi wala silang kandidato. Yun ang katotohanan nun kasi wala silang kandidato. Hindi dahil sa sila talagang ito nuisance din tong dalawang to eh. Sa totoo lang. Sa totoo, nuisance to ha. Nagpapagulo lang sa eleksyon to. Tumatakbo kayong presidente, tumatakbo kayong vice. Asan ang lineup nyo? May senador ba kayo? Wala. Puro kayo independent. Ano to, Independence Day? Election to, hoy. Election day to. Parang si ano din, di ba? Yung dalawang naon na sa kanila. Hindi ito Independence Day, ha? Puro kayo independent. Nagsipaktakbuhan kayo. As mamamalengke kung saan, kung sino yung nag-file. Para silang namimingwit ng isda. Ha? Namimingwit. Sino ba sasama natin? Depende yan kung sino gustong si Raulo sumama sa atin. Di ba? Ito si Isko. Ito, medyo ito isinusuka ito kasi mandurugas ito. Walang may gustong kumuha dito. Ang katunayan nga, inaalok ni Erap to sa Liberal Party na gawing candidate. Ang kapalit pangaraw, susuportahan daw ni Erap si Mar Rojas. Kapalit nung kunin si Isko at saka ilaglag si Lim sa Liberal Party sa Maynila. Mabuti, walang siraulo sa Liberal Party. Matino naman mag-isip. Kasi ba't kukunin si Isko? Sino ba yan? Nagpa-survey kami. Ngayon, kukunin namin si Isko, ang sabi yata ng Liberal Party, kung ang senador na kukunin sa Senado, ang magiging senador natin, 6 na puna, yan, pwede na nating dalhin si Isko. Pasok na yan. Kasi pwede na siyang manalo doon. Ultimo nga ako, kakandidato na ron eh. Pag ang senador natin, 6 na po. Pwede na akong tumakbo noon. Baka talo ko pa si Isko ron. Kasi hindi pa ako nagnanakaw eh. Siya nagnakaw na siya eh. Pagbababa na tanggol lang siya eh, di ba? Pag mumumurahin ko lang sila ng harapan sa entablado, mga magnanakaw kayo. Isoli ninyo ang pera ng taong bayan. At ako bumilib sa inyo. Alam nyo kung saan? Saan? Abay, hindi sa alam mo kung saan ako bumilib dito? Saan? Hindi sa pagnanakaw eh. Saan? Sa lakas ng loob na kumandidato. Yun ang kinabiliban ko sa kanila. Pagkatapos mong magnakaw, pagkatapos mong pahirapan yung mga taga Maynila pag nakawan ninyo, kikilan ninyo. Ha? Pagkatapos mo manghikil sa mga truck, sa mga Manila bus. Ay, hindi, iba ho itong Manila bus na sina. Manila bus. Manila bus. Natawa tuloy si Darlene. Mga bus na bumibiyahe sa Manila bus. Hindi kasi Manila bus yun eh. Manila bus ban. Bawal sa Maynila. Bawal daw ang Manila bus. Oo. Hindi binuliktad, ano? Labas Manila. Mahirap yan eh. Pag hindi natin iliwanag, kailangan liwanagin natin. Ano ba yung Manila bus na yan? Ha? Yan po Manila bus, yan yung mga bus. English kaya bus. Diba? Na bumibiyahe at dumadaan sa Maynila. Yun ang sinasakyan na. Sa Metro Manila ho, kung saan galing yan. Sinasakyan nyo ng Miss Manila. Miss Manila? Manila. Maninenyo? Maninenyo ka ba? Alang yung buhay ito, mga kayo. Saan ba tayo napunta? Sa Mani. Baka malasin tayo yan. Umagang-umaga. Sandali lamang po Ang oras po natin ay 9:30 na po. Pakinggan natin muna mga mahalagang pagbabalita mula po sa British
Broadcasting Corporation. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Tri-Media Pro Incorporated. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. It's Adam and Jamie with the BBC Minute. US defense officials have insisted a raid on a prison in northern Iraq run by Islamic State militants is not a change in tactics or strategy. 70 hostages were freed in the raid, which the Pentagon said they had intelligence that they were about to be killed. One US soldier was killed. That's the first time that's happened since the US began its air campaign against IS. In Russia, the President Vladimir Putin has accused Western countries of playing a double game in Syria, saying that they were declaring a fight against some terrorists while using others for what he calls their own interests. We've been hearing more from the nuns Katy Perry wants to buy a convent from. She was told she couldn't buy them. They said it would be a sin to sell to her. One of the nuns went on to say, Katy Perry represents everything that we don't believe in. Instagram has launched a new video app called Boomerang. It takes a series of pictures and then stitches them together into a looping video that plays forward and backward. Bit like a GIF then? Yeah, pretty much. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. That newscast was brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ho. Alam po ninyo, itong si Miriam tsaka si Bongbong. Oo. Pinagmamalaki pa nila, nasa dyaryo eh. Kasi nandun si Kwan eh, nakabuntot si Robert Clap. Sino yun? Yung reporter, ang pangalan nun, hindi pala Clapano eh. Ano? Clap. Okay, tagapalakpak. Tagapalakpak yun ni Erap tsaka ni Isko. Yung reporter na yun, hindi talaga reporter yun eh. Nagpapanggap lang na reporter. Kaya ang ganda ng pangalan niya, bagay sa kanya eh. Robert Rodel. Clap. Ito ho, ang sabi ha, mga kaibigan nila doon sa okasyon yata ito. Kung saan in-announce na this is the first time that I will announce, sabi ni Bongbong daw. Nuisance candidate to si Bongbong. Walang kandidato, ha? Oo. Paano yan? Kandidato rin doon ni Erap yan. Di ba naglabas din si Erap? Si Grace po, kamo. Kandidato rin niya. Tsaka si Erap naglabas din. At may sariling lineup. Hindi naman siya kandidatong presidente. Ba't kami line up? Papanggap na ano to, no? Papanggap na meron number one endorser, ano? Akala niya merong magic yung suporta niya. Hindi niya alam, iniiwasan na nga siya. Di ba? Di sana inadapt ni Grace po yun. Inadapt ni Binay. Yung mga kandidato mo. Hindi ba? Adapan kayo ng adapan. Dapat kayo sa bahay ampunan kayo eh. Oo nga, suspicion, no? Mahilig kayo mag-ampon eh. Mga hindi kayo kasali. Liberal Party lang ang merong buong ticket. Oo. Wala kayo lahat, pati si Binay, wala eh. Poundling ba yan, si Isko? Hindi. Ano? Gambling. Hindi poundling yan, tarant. Ito, ang sabi dito, sabi naman ni Miriam, kayo, Anya, ito pinaliliwanag ko lagi, sabi ni Miriam. Kayong mga interesadong sumama sa amin, wala kayong financial support, ha? Wala kaming pera. Kailangan yung ibibigay ni Bongbong, akin lang yun. Hindi niya sinabi yung huli na yun. Ako na lang nagdagdag nun. Sabi naman niya, tatanggapin. Ito mo, I will accept eh. Accept. Mahilig sa accept si Miriam eh. May tanggapan yan eh. Tanggapan. Lalo na pag malaki ang ibibigay. Aba, accept yan. Kausapin mo si June. I will accept them as long as they have done nothing wrong under the penal code. Paano si Isko?
Oo. Isang tambak ang kaso niyan, ha? May kaso yun. Na naghihintay, doon sa ombudsman. Ginagapang lang nung kanyang dating tauhan na si Arlene Lerma Angeles para matabunan yung kaso. Ano tawag mo ro sa ghost employee scam na mahigit kalahating bilyon ang dinugas niyang kwarta ron? Ano tawag mo sa RPT share na ninakaw niya? Kasabwat niya, ginamit niya pa yung isang gagot kalahating barangay chairman sa balot. Kaya ngayon minumura siya Ito ang analysis. Hindi yung, wag niyong pakikinggan yung mga analyst nagpapanggap. Mga dibera kung sino-sino, di ba? Hindi ho totoo yan. Kasimple. Mga fake yan. Mga palsipikadong nanggagancho ng tiwala ng taong bayan yan, paboran yung sasabihin nilang kandidato na papaboran kunyari nung kanilang analysis. Sa totoo lang imbento yun. Ang analysis, ganito, mga kaibigan. Halimbawa, ito pong si sa Maynila. Hindi ba naglalaban-laban ngayon? Sumali sa laban si Amado. Amado. Bagaching. Tapos si Erap. Di ba? Tapos si Mayor Lim. Mamaya, i-analyze natin yan. Ito naman si Isko, bakit siya napilitan tumakbong senador? Yung ba ay dahil sa pinilit siya ni Erap? Pagkatapos siyang pangakuan tumakbong mayor? Hindi. Hindi ba napakatagal nagpasya ni Isko kung tatakbo siyang mayor? Ito nga, hindi pa tayo nakakasigurado Baka sa December 10 biglang mag-withdraw yan Tumakbong mayor yan ng Maynila. Pero bakit siya tumatakbong senador? Kung ang pagtakbo niya ay totohanang senador, ano ang analysis doon? Ganito yan. Isinusuka siya sa Maynila. Ang gagawin nyo lang sa analysis, ganito ilalagay mo yung sarili mo, kunyari ikaw si Isko. Ano gagawin mo? Kung ikaw ang nasa sapatos ni Isko. Kaya siya tatakbong senador, kung totohanan na yan, para hindi maging kahiya-hiya ang kanyang pagkatalo. Kasi bago siya nagdeklarang tatakbo siyang senador, maraming survey ang lumabas na pang number 40 siya. 38, 29. Naku po. Kumbaga mga kaibigan, sabi ko nga, kung sa politika magpapakamatay ka, at ang pagpapakamatay mo sa politika ay sa pamamagitan ng pagtalon, doon ka sa mataas-taas tumalon. Para pagbagsak mo, patay ka agad. Tama. Di ba? Mababa yung mayor doon ako sa senador. Hindi, ganito yan Ibig sabihin, sinusuka ka sa Maynila Alam mong hindi ka mananalo sa Maynila. Ni congressman, hindi ka mananalo riyan sa Maynila. Ngayon, pagka tumakbo ka sa congressman, mayor, madaling mahahalata ng taong bayan. So, finish na ang karir mo. Wala na. Kung sa Senado ka tatakbo, pwede mong ikatwiran kasi national yun Local official lang naman ako natalo ko, pag natalo na, sasabihin, kasi national yung tinakbuhan ko May palusot pa siya na natitira. Di ba? Pero mananalo, sa kasino, pwede siyang manalo. Di ba? Anong criteria ito? Marcos said, the reason, ito yan niya dahilan. We are very supportive of your president. President pala, ang damuho ng Vice Mayor's League. Ba? Kaya pala maraming kuliglig dyan sa Maynila dahil sa kanya. Ito. Is because of our belief that we need some people in national government whose heart is in local government and casino. Hindi, wala. Wala casino. Kala ko may casino. Whose heart is in casino. Hindi tayo casino Casino talaga. Ayun po.
Naku, Sus Mariosep. Nagpapagulo lang kayo, Bongbong Marcos, ha? Kayo ni Miriam. Louis Sanz. Lugar namin nagkakagusto sa inyo, mabubuisit pa sa inyo, eh. Bakit? Isipin mo. Ha? Okay, halimbawa, hindi ka galit sa tatay niya. Gusto mo tatay niya, halimbawa, no? Ha? Kasi ako, ganun ako matol, eh. Ang kasalanan ng ama, hindi naman kasalanan ng anak yan, eh. Nasa Biblia naman yan, eh. Ha? Ang kasalanan ng anak, hindi rin kasalanan ng ama. Hindi ba? Pero, mga kaibigan, pagka ganyang kakatarantado, abay, parang sinisiraan mo ng karangalan ang tatay mo dun sa mga taong naniniwala sa kanya. Oo. Hindi ba? Tama. Pinatutunayan mo luko-luko tatay mo. Di ba? Kasi, tarantado ka, ang daming kaso niya, kinukuha nyo. Oo. Nanloloko lang kayo ng tao, magkaroon, para masabi lang na meron kayong line-up. Hindi naman totoo. Hindi ba? Namimingwit lang kayo. Sana kung talaga may line-up kayo, bago pa lang kayo, nag-file ng candidacy ninyo, kumpleto na kayo. Hindi yung kinukumpleto nyo lang. Ha? Tapos independent. Saan ka nakakitang independent? Presidente, Vice President. Mga luko-luko, baliw. Sabay na kayong magpa-check up ni Miriam, ha? Baka naman may maluwag na tornilyo sa inyo, magpasikip naman kayo. Kung si Ay de las Alas nagpapapusikip, kayo, tornilyo, pasikipan nyo. Nakalimutan ni Ay, mawalang gala. Napunta na kay Ay. Ay na. Hindi, may bisita tayo dito. Tumingil muna tayo sa kada daldal. Andito si Miss po ba o Mrs.? Mrs. na po. Ito isang ginang po ito, si Ginang Lisel Delgado. Hindi ho siya yung artista. Marisa na yun. Delgado. Kaapelyido niya lang yun. Pero sa ganda, hindi sila nagkakalayo. Kumbaga magkadikit. Kaya hindi magkalayo. Di ba? Tama. Ngayon, hindi nagbibiro lang ako. Pero siya nagsadya ngayon sa ating programa. Ngayong umaga, itong si Ginang Lisel Delgado, dahil meron pong kawalangyang nangyayari dyan sa kanilang lugar kung saan nagtitinda sila. Inirereklamo po nila, matagal na ho itong Barangay Kupitan na ang pangalan ni Marisa Alejandro. Anong barangay yan? Bumati ka nga muna. Baka may mga fans ka riyan, ba't bumati ka lang? Hindi, sa mga listener natin. Magandang umaga po sa lahat ng listener dito sa A-Tri Media. Lakas mo lang. Ako po si Lisel Delgado. Kayo po ay nagtitinda sa? Nagtitinda po ako sa may Soler Street sa harap ng 168 Mall. Vendor po ako. Ang nirereklamo ko po si Chairman Marisa Alejandro ng Barangay 293. 293 Barangay. District 3 po yan dito sa Manila. Ano reklamo mo dun sa... Ginagamit niya po ang asawa niyang si Rafi Alejandro para mangolekta ng mga... Ginagamit. Opo. Ay, lumapit-lapit kayo. Maganda pa naman ang boses nyo. Natin sayangin yan. Sige, halikan mo na yung mic. Ginagamit niya po si... Hindi, itaas niyong konti. Yan. Asawa niya po, dahil nga po siya ay barangay official, kaya ang ginagamit niya po sa mga illegal na transaction yung asawa niya. Asawa niya, ang pangalan si Rafi. Opo, Rafi Alejandro, Chief of Staff Rafi Alejandro. Kaya pala naman Rafi. F-E-E. Pera. Bayad. Tama po. Si Rafi. Si Rafi. Yan po, nangongolekta po siya. Pati po yung mga parking doon, illegal parking, yung mga kuliglig po. Ano ba yung pinagtitindahan nyo? Yung ba'y kalye nila? Bangketa po. Yun ba kinukolektahan ninyo? Nagbabayad kayo doon sa barangay lang o sa City Hall? May bayad po kami sa barangay, may bayad din po kami sa City Hall. Okay. Sino nangongolekta para sa City Hall? Sila rin po. Bali, ginawa nilang
Pangalan lang, kunyari City Hall. Oo. Pero Yung Santo Niño de Manila po yung... patay na. Yari ka na. Babalikan natin yan ha. Sandali lang ha, Mrs. Delgado ha. Apo. Kailangan lang natin maghanap buhay. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan ha. Etong si Mrs. Delgado na nagsadya ngayon sa atin ay vendor dyan po sa Divisoria, tapat po ng 168 Mall. Ngayon, inireklamo niya nga itong walang hiyang mag-asawa na barangay kupitan at ang chief of staff niya, asawa niya. Opo. Allowed ba yun sa batas? Pwede. Kasi Pwede hindi yun. naman permanent position yun. Okay. Ngayon, yung asawa niya naman na chief of staff, yun po ang collector sa vendors. Ayon dito kay Mrs. Delgado, kumukolekta din ang Santo Niño. Alam ba ninyo yung Santo Niño? Yun private entity yun ha? Na pinayagan ng City Hall na kumolekta. Kunyari, para yun ang magkakontrata nila. Kaya, yung pera na kinukolekta ng Santo Niño na ginagamit ang City Hall, yung relos pa naman, ang simbolo ng City Hall, di ba? Oo. Para saan yan? Doon, nakikita mo yung relos. Yung City Hall. Pero ang totoo po, wala tayong alam na pumapasok yan sa City Hall sapagkat unang-una, yung resibo bangketa. Ginawa lang nila yun, yung resibong yun. Kasi po, ang batas malinaw patungkol sa pagtanggap ng bayad para sa gobyerno. Ultimong 5 duling na sisingilin ng gobyerno, kinakailangan yan official receipt. Alam mo ba kung ano yung official receipt? Ewan ko kung nakakita na kayo nun, yung Republic of the Philippines. Mahaba. Heading, letterhead yun. Diba? Magkano binabayad nyo? Isang araw? 650 a day po. 3x6 na sukat ng pwesto. Yan yung mga nagtitinda kayo doon sa tinayo na hawla. Opo. Yung 650, doon lang sa chairman. Balik, lahat na po yun. Kasama na po yung 160. Isang araw yun. 160 yung bayad sa hawla. Opo. Hawla. Mas malaki yung kanila. Mas malaki po yung kanila. Kupitan nga yung animal na yan. Totoo po. Masyadong garapal. Chairman ha? Chairman. Pwede yan. Chairman Pwede sa ombudsman kasuhan no? Pwede na. Hindi, pero kayo, dumulog na ho kayo sa tanggapan ni Plander Estrada. Opo. Ngayon, ilang beses po, nakausap ba kayo? Personal ko pong nakausap, kaharap si yung barangay bureau director na si Ver Estacio. Na no school. Sabi po sa kanya, nabuksan na daw po yung pwesto ko. Ang nangyari po, dinaan po nila kami sa yung delay tactic. Delaying tactic hanggang po sa tumagal hanggang ngayon nakasarado pa rin po ako. Sabi ko kay Berestaccio. Ano naging dahilan ng pagsara dun sa tindahan nyo? Ang ginagawa pong ground ng mag-asawa sa akin ay may utang daw po ako sa Santo Niño de Manila, which is napakaliit lang po compare sa utang ko sa Tarya. Bakit hindi nila mailantad? Dahil illegal po. Yun. Magkano din utang mo sa Santo Niño? 28,000. Alam mo kung ang Bureau of Internal Revenue kikilos lang, pakikilusin ng mga tao nila. Oo, yari na Madali yan Magbabantay lang sila doon kung sino yung mga nangongkolekta. Agawin yung resibo. Kasi yung Tarya, kahit sinusulat lang yan sa notebook, Opo. pag nakita ng BIR yan, inagaw ng BIR yan, pwede na silang kasuhan. Kasi tinanong ko yan yung Bombay, di ba? Nangongolekta yung Bombay pero wala resibo yun. Wala. Sinusulat sa notebook.
Sabi ko, paano ko pa mapapahuli yung mga walang yung Bombay na nagpa 5-6 na yan? Gusto mo talaga? Sabi sa akin ng biyaya, agawin mo yung yung listahan. Papahuli natin yan. Pag naagaw mo yung listahan. Hindi, ito, ganun ho yan eh. Nagtataka lang tayo, bakit tumatagal yung mga ganyang kaliliit na kaso, pati mga maliliit na tao, binibigyan ng problema, naghahanap buhay. Kinokolekta nyo, naghahanap buhay yan. Pagkatapos, pahirapan ninyo. Nagbabayad naman po kami, talagang... Gano'ng katagal na ho yung sinara? Ano na po, magtatatlong buwan na po. Tagal na. May mga anak po akong nag-aaral. 3 buwan na, ilang between? Hindi, naiiyak tuloy ito. Naiiyak tuloy. Huwag kang umiyak. 3 buwan at ilang between. Mga kaibigan. Gano'ng katagal ka nang nagbayad sa kanila? 2007 pa po ako nagbabayad sa kanila. 2007? Opo. Wala pa si Mayor Lim noon. Opo. Wala pang hawla noon. Wala pa po. Nadagdagan pa nga po ang binayaran namin nung nagkaroon ng hawla. Ano na po ang hakbang na ginawa nyo? Di ba nagpunta kayo kay ERAP, dinribble kayo na parang basketball? Totoo po. Kunyari. Totoo po yun. Itong kunyari, sabihin ko sa iyo, yung isang kolektor doon, na nadyaryo pa, pinadyaryo nila. Kunyari, tinuturo ni ERAP, pinaaresto, extortion, nangongolekta sa vendors. Hindi talagang totoong pinahuli yun. At hindi totoong tinanggal yun. Nung pagkatapos ng ops na yun, pinakita lang nila sa publiko para kunyari, hindi sila nagnanakaw. Ngayon, ang ginawa, nilipat muna sa 5th District. Para lumamig. Yun din, Pinalamig. Pagkatapos, binalik doon, siya ulitan nangongolekta ro sa Divisoria. Kailan lang to Opo, naganap po yung... Ano pangalan ng hayop na yun? Nakalimutan ko. Pero yung nangyari po na yon 3 days before yung nagreklamo ako, after noon, may lumabas po silang hinuli nilang nagkokot. Yun. Para i-justify. Nilinis lang po nila yung pangalan nila. Yun naman gago. Taga Santo Niño yun? Ano po yun eh. Ang alam ko, taga DPS. Empleyado ng City Hall. Taga, public, Department of Public Services. DPS, DPS diba? po ang alam ko, taga DPS po yun. Nakikita ko Kolektor po yun. Ni Leche Borromeo yun Leche. Public diba? Ni Punyetang Borromeo. Leche na, punyeta pa. Diba? Mga walang hiya po yan eh. Yan ang ginawa ngayon. So, yun, kunyari lang yun na pinababalik para ang murahin mo sila. Apo. Tama. Pero may usapan na yun si ERAP at saka yung kolektor nilang Barangay Kupitan. Ito pong, may mga usapan niya sa likuran. Totoo po yun. Kasi po ito pong buwan ng October, nakaharap ko po yung operation manager ng Santo Niño. Ang salita niya po sa akin, yung salita ni Mayor, bali wala na yun. Bakit daw? Mas mataas sila ron eh. Sabi ko, totoo po, bali wala na. Alam mo kung bakit? Sila nangungulekta eh. Kundi sila mangungulekta, saan kukuha ng pera si ERAP? Tama. Ayun po, mga kaibigan. Kaya ang Panginoon yung pong pera. Ilan mo kayo ba yung mga Panginoon yun eh? Ilan kayo dyan? Tamo pangalan nun, Santo Niño. 54? Opo. Santo Niño. Ikaw lang ang ginanon nila? Dalawa po kami, yung isa po naplatan, hindi nakarating. Naplatan. Hindi, anong sa palagay mo tunay na dahilan? Pero ginagamit lang na issue yung utang-utang kunyari. Ang tunay po na dahilan kasi po talagang kaming dalawa, nagsasalita po kami na bakit yung umpisa po nun, yung nagreklamo kami na buong Divisoria, 110 na lang ang bayad sa tent. Bakit hanggang ngayon ang area natin 160? Ibig sabihin po, tinig kami sa lalamunan nila. Ayaw na may kumu-question. Opo. Ayaw nila nung yung ipinaglalaban ng karapatan. Opo. Laking pera. Ngayon, ano ho ng status natin ngayon? Anong lagay natin ngayon? Kasi alam ko, wala kayong palagay. Ang ibig namin sabihin nung lagay, ano na ho ang ginawa niyo pagkatapos niyan? Meron pa ba sa iba yung pwesto niyo? Hindi naman. Nakasara. Nakapadlock po hanggang ngayon. Pati mga paninda ko nandoon po. Kayo ba naghain ng kaso laban sa kahayupang ginawa sa inyo nitong barangay Kupitana? Ito nga po yung... ng kanyang asawang
Wala Walang naman hiya. po nangyayari po sa file na sinubmit ko sa City Hall. Hanggang ngayon po nakatiwang Ay, hindi. Wala namang mangyayari yan. Kaya nga po. Ang dapat kayong magsadya ngayon, wala na rin yan DILG na yan. Doon na tayo sa ombudsman. Isama na ninyong kasuhan kung sino mga responsable dyan, pati si Erap, kasuhan nyo. Kasama nyo yan. Total, sanay sa kaso yan. Sanay nga sa bilangguan yan. Oo. Diba? Ang tanong, Mrs., binoto mo ba si Erap? Ay, hindi po. Biglang Hindi, napasa ngayon. to. Baka halimbawa, 100% po. halimbawa, ganito na lang. Ibabalik ni Erap yung tindahan nyo. Opo. Tapos bibigyan pa kayo ng pera. Siguro bibigyan kayo ng mga 50,000 kasama na yung danyos at yung bayad sa boto nyo. Boboto nyo si Erap. Hindi po. Kukunin nyo yung pera. Siyempre. Pag galing sa kanya, ayoko po. Hindi, kunin nyo. Hindi niya pera yun. Pera ninyo yan. Bawi lang yun, bawi. Pera ng taong Kami, kanyan, Maynila. Hindi kami nag-ano rito na wag nyo kukunin yung pera pag bumili. Kunin nyo. Pera yan eh. Pera nyo yan. Oo, pera nyo yan. Tapos, walang hiyaya, wag mo iboto yan. Oo. Diba? Taga Maynila ka, ba't ka papayag na lukuhin ka? Oo. Tama. Diba? Walang pumapayag na gano'n. Manila boy, ini! Diba? Hindi Manila bas, Hindi pala Manila bas. Mahirap yan So, ano ang... may abogado ba kayo? Sa ngayon po, wala pa po. Pasensya na kayo, ako'y hindi abogado. Engineer kami. Meron kaming wala, sino nilalapitan nyo, mga gumagawa niyang mga sulat ninyo na yan? Ito po, nag-volunteer lang po tong abogado na to, ginawa niya po to sa akin. Dahil naawa po siya sa baka akin. naman pwede siya mag-volunteer. Total ka mo, nagmagandang loob na Hanggang kayo. ngayon naman po tumutulong po siya sa akin. Lubos-lubusin mo na kamo. Baka naman pwedeng igawa nyo na ako ng formal complaint Sa ombudsman. laban sa mga pwede nating kasuhan, especially yung barangay tsaka yung Santo Niño. Tapos, Pati sa BIR. Oo. May resibo kayo ng Santo Niño pag nagbabayad kayo? Hindi po kasi sa chairman na kami nagbabayad po. Sa chairman. wala. Yung chairman naman, ano Sila na binibigay po sa inyo? Ito po, nire-receive lang po nila. Wala. Receive lang. Opo, nagpapa-receive po kasi kami. Punta kayo sa BIR. Ayan po, Tapos marami para din. maipabusisi yung kanilang kwan. Oo. Yung barangay chairman na yan. Tama. Sa BIR 2 kaso sabihin nyo sa Mayaman na abogado. yan. BIR at saka ombudsman. Dalawa. Pangangatog yan. Okay ho. Huwag nyo na intindihin nyo sa barangay bureau City ba Hall, yun? wag na ako. Kami hanggang dyan lang ang pwede nating itulong at pwede nating sulatin yan sa dyaryo para malaman naman ng publiko yan. Ngayon, sinasabi nga namin kanina, analysis. Ang analysis ganito sa pagtakbo halimbawa ni Amado Bagatsing, ni Era, si Lim, tatakbo. Sino pipiliin ng tao? Nagmamalaki ito nga pala si Era pa. Binigo ng Liberal Party. Yung kanyang pakiusap na kung pwede dalhin si Isko sa ticket. Hindi pumayag. Kapalit ng kanyang suporta daw. Baka alam mo, May boboto sa kanya. Ang katunayang tama ang ginawa ng Liberal Party. Alam mo kung bakit? Ganito, bibigyan ko kayo ng analysis. Noong 2007, ngayon, di ba, ang lakas ni Lim? Si Erap talagang, pagka binoto mo pa yan, luko-luko ka. Bakit? Parang ka na. Isipin mo, tinaasan ng buwi sa amilyar, 300%. Tinanggal, inagaw sa'yo yung libreng karapatan mong makapagpagamot na itinaguyod ni Mayor Lim. Tinanggal sa'yo yon, inagaw sa'yo. Pagkatapos yung mga truck, kung ano-ano pinagagawa, kinikila ninyo. Lahat ng kawalan, binenta lahat ang property na pwede nilang maisibende para pagkakitaan nila. Iboboto mo pa yan? Nako. Pag may bumoto yung 10 dyan, matutuklasan natin may 10 luko-luko sa Maynila. Ngayon, eto katunayang wala yan si Erap
Iyang tarantadong yan, kaya yan, sinasabi niya, susuportahan ko pa. Iba-iba na susuporta. Si Binay, si Grace po. Bukas na naman, Liberal Party naman daw kahapon. Parang tuliro, no? Namimingwit. Parot pa rito hindi malaman kung saan pupunta Takbo rito, takbo ron. Tinaas pa yung kamay ni Bongbong. Doon mo makikita desperado Wala na. Wala nang papel Naghahanap ng kakapitan. Papel di hapon na lang to nanggugulo na lang. Kasi para kung sino mananalo, lalabas may utang na loob sa kanya. Yun. At pwede siyang makahingi ng pabor. At kompormiso. Tama. Katulad ng ginawa niya kay Mayor Lim noong 2007 kaya siya nagalit. Kasi hindi binigay sa kanya ni Mayor Lim yung kontrata ng basura. Dahil may kontrata pa noon. Yun ang ikinagalit ni Hera. Bukas ko na lang tutuloy. Sa Lunes na lang. Naku mga kaibigan. Pagpaalam na ako kay Mrs. Pasensya na kayo. Hindi ako abogado. Kung ako lang ang abogado, ngayon din. Nandun na tayo, pupunta na tayo pagkatapos ng programa sa Ombudsman tsaka sa BIR. Okay. Sige po. Maraming salamat. Salamat din po sa oras. Sa A-Try Media kayo magpasalamat. Salamat po sa A-Try Media. Ayan. Okay, hanggang sa Lunes po muli. Ito po si Rose Novenan. Po naman si Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Tapang mo'y kakaiba. Si Mayor. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Babalik po kami sa Lunes sa ganito ring oras timpilan. Antabayanan po ninyo susunod na ang programang Katapat at Karancho kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Migsil. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yun! Politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga.